Guys, eto ulit kami ngayon guys. Nasa labas kami ngayon. Today ang ganda ng panahon dahil 8 degrees Celsius lang today. And napaka-araw, kita nyo naman. Diba ang ganda? And nauubos na nga yung yellow unti-unti. So napag-decide na namin ni KB na mag-bike muna siya sa labas. Ito siya guys. Ayan. Ganitong panahon guys, ang sarap na talaga maglakad-lakad and mag-bike-bike, jogging-jogging. Kasi yun nga, hindi na gano'ng kalamig guys. Ang galing. Medyo maaga nga daw yung ano ngayon, yung spring kumpara last year din. So yun. Yun nga guys, na nabalita na naman na happiest country in the world ang Finland for the 9th row na. 9 times in a row na siya guys. Sunod-sunod na happiest country in the world. What is that, Nak? Water. Water over there. Yeah. Ito daw. Like this. Yeah. There's a lake over there. Oh, Tara, let's go. it rocks. Mm. This white These rocks. rocks ring. Oh. Ring. A ribbon tie. Hike. Little bit high, okay? Oh, down, down. Ang dami niyang sinasabi guys. So, naintindihan niyo ba? So, ayun nga guys. Rock. Pero kung pupunta kayo dito at makikita niyo yung mga tao, kadalasan hindi sila nakangiti guys. And I don't think that's the main reason why happiest country ang Finland. But I think is unang-una sa listahan is dahil meron silang high trust in society. For example, napansin ko dito, kadalasan iniiwan lang nila sa desk or sa table yung mga belongings nila, personal belongings. Example, yung cellphone nila, yung laptops, ganun. Kahit sa mga sa mga public places, sa kainan, nakikita ko ganun lang din, iwan lang nila dun basta-basta. Kasi pagbalik mo nandun pa rin guys, hindi siya nawawala guys. So ganun yung trust nila dito sa isa't isa, na ini-expect nila lahat ng tao is honest and may integrity. Tapos yun guys, pagdating sa gobyerno nila, mataas yung respeto or yung trust nila sa gobyerno nila. Low ang corruption dito guys. And also, tapos if ever naman din naman may nawalang gamit dito, halimbawa nawala yung wallet mo, ibibigay nila yan sa pinakamalapit na police station or sa mga lost and found. And halos 100% of the time is makukuha mo pa siya or mababalik pa sa'yo. Pero kung bike guys, ibang usapan na yun guys. Ewan ko dito bakit ang taas ng ng crime rate pagdating sa bike. Laging ninanakaw yung mga bike dito. Kahit yung yung katrabaho ng asawa ko, nawala yung bike niya dito sa amin. Yung sa amin naman na bike, hindi nawawala kahit nakabuyang yan lang dun sa labas. Siguro kasi hindi mamahalin yung bike namin. So ayun guys. Pero other than that, most of the items hindi siya nawawala. Hindi sa basta-basta mananakawan. Yung parang lahat sila dito nagpa-follow ng rules even though walang nakatingin, walang MMDA or walang security guards. For example guys, jaywalking. Ganyan. Walang nag-jaywalking dito guys. Talagang lahat nagpa-follow sa rules. Talagang tumatawid sila sa tamang tawiran. Tapos wala ring guys, sumisingit basta-basta. Bihira yung sumisingit dito guys, lalo sa mga line. Bihira yung nagkakat ng line dito guys. So, ayun. Pangalawa guys is yung strong social support nila dito. Unang-una sa healthcare. Most of the time, libre yung check-ups namin dito. And if ever, lalo sa bata guys, and if ever na ma-hospitalize ka, meron ditong tinatawag na parang, nakalimutan ko yung term, parang ceiling siya, na for example, magkano nga, sorry guys, di ko na-search, 600 or 800 euro per year. So kapag lumagpas yung bill mo ng 600 to 800 a year, hanggang dun lang yun, hindi ka na magbabayad. The rest is cover na ng gobyerno yun guys. Pero most of the time, libre lang siya sa amin. Or kung meron mang bayad, maliit lang din naman, hindi ganun kalaki. So yun. Tapos din guys, yung isa pa doon is yung education nila. Yeah. Fall down. Yeah, it fell down. Okay. Yung education system nila guys, isa ako sa magpapatunay na libre lang dito guys, yung education nila. Dahil nga ngayon nag-aaral ako ng
Laihoy or practical nursing dito sa Amati Kolo nila or vocational school. So, libre lang talaga guys. Wala akong binabayarang tuition fee. Hindi kailangan ng uniform. Walang mandatory books na kailangan bilhin. And if ever may book na ginagamit sa school, ipo-provide nila yun guys for you. Pwede kang humiram. And also, there are a lot of libraries dito na magaganda at maraming books din talaga na useful. Tapos, laptops also. If wala kang laptop, walang problema dahil sa school may laptop. Pwede mong gamitin, pwede mong hiramin. And also, meron pang printer. Pwede kang magpa-print doon ng libre. So, wala ka lang gagastos. Plus, yung pagkain, guys. Nakaka-amaze talaga. Libre yung pagkain hanggang vocational school. I think yung ibang school din, hindi ata lahat ng, parang college. Hindi ata lahat ng college. I'm not sure. Pero, sa case ko, na vocational school is, meron akong free meal. So, imagine, simula daycare or Paivakoti, meron ng free meal. Tapos guys, yung sa Paivakoti ng anak ko, yung daycare ng anak ko, libre lang din siya for us since isa pa lang yung nagtatrabaho sa amin. Dahil part-time job pa lang naman yun. Parang meron silang bracket na sinusundan. Parang kung dalawa kayong earner and na-reach nyo na yung income level, dun pa lang kayo sisingilin sa Paivakoti. Sa bayad dun sa bata sa school. Tapos dun sa school, sa Paivakoti nila is libre. Daycare, hindi school. Sa daycare nila, libre lang din ang food, guys. Tapos, meron ding unemployment allowance or basic social assistance na natatanggap dito if ever mawalan kayo ng work. So, yun. So, secured siya, guys. Alam nyo yun. Habang naglalakad kami, guys, meron pa akong nakitang pera. Pera. So, itabi natin to, guys. Tapos yun guys, meron din dito mga child benefits na natatanggap yung mga bata hanggang 17 years old, tama ba? Hanggang 17 years old nila, meron silang natatanggap na child benefits. Katulad sa anak ko guys, parang 3 years old and below is 120 euro. Tapos pataas is parang around 95. Hindi ko sure yung iba guys. Pero sa anak ko 120 euro per month yung tatanggap niya. Plus, yes. Plus, libre din yung nila guys, yung mga healthcare nila. Kahit dental guys, is libre sa mga bata. Also, meron din ditong parental leave. Halimbawa, buntis kayo guys. Meron kayong maternity leave. And then, meron ding para sa asawa nyo. So, yun. Pero parang mga nasa 1 year yun. And also guys, pension. Meron ding pensions dito guys na matatanggap if ever magre-retire na kayo. Kumbaga kung if anything goes wrong, mawalan kayo ng work, magkasakit kayo or what. Kumbaga may safety net kayo guys. Hindi kayo kakaba-kaba kahit papano. Alam mo yun? Kumbaga may peace and safety na nafe-feel kung dito ka nakatira guys. So yun. Yun yung isa sa mga reason din. Guys is merong work-life balance tawag dito. So balanced lifestyle guys. So hindi kayo masyadong burnt out sa trabaho and may time, marami kayong time guys para sa family nyo, para sa personal time, sa mga hobbies. Kaya dito guys, importante yung may mga hobbies yung mga tao. Usually guys, based on my experience sa mga interviews, kahit sa school, sa trabaho, lagi nilang tinatanong guys kung anong hobby nyo. So, kailangan may hobby ka rin even outdoor or indoor activities, dapat meron kayong ganun guys. Kasi nga maraming oras kayo dito guys. Yung oras dito ng trabaho is usually 7 hours. Tapos, nasa inyo na yun kung mag-OT kayo, hindi rin sa pilitan guys. So talagang okay to sa amin guys. Ayun. Tapos double pay pa yung Sunday, 'di ba? Nakakatuwa. Ang dami ring dito, mga loma na tinatawag or yung mga holidays nila. Iba-iba, meron pa silang winter break, may summer break. Ang daming break, guys. Meron pa silang yung tinatawag na Yuhanus or yung midsummer break din. So, sa trabaho rin ang asawa ko, guys. Usually, meron silang 1 month na
1 month na holiday in a year. So, pwede silang makapamili kung kailan nila gagamitin yun. Yun. Bukod pa yun sa mga regular holidays. Guys, meron din silang equality and low inequality. So, for example, sa tax. Yung tax dito guys is depende sa kinikita nyo. So, kung malaki kayo kumita, malaki din yung tax. Pero kung minimum wage earner lang kayo, minimum lang din yung tax. Kumbaga, binabase nila. Even nga sa guys, sa mga penalty when it comes to traffic laws. Halimbawa, natikitan kayo ganyan, overspeeding or beating the red light. So, depende rin yun guys sa income nyo. Ang galing, no? Education and yung healthcare is equal access sa lahat ng tao. Mayaman ka man o mahirap. Lahat dito nakakatanggap ng mga benefits. Gender equality dito guys. Dahil kahit mga panlalaking trabaho is pwede yung mga babae rin na mag-apply. Tapos, yun nga sinabi ko sa inyo kanina is yung parental leave. Both parents will get parental leave if ever needed. Diba? Guys, kaya siguro parati silang nanonominate or nananalo bilang happiest country in the world dahil they feel safe, secured, and stable dito sa bansa nila. And I can also feel that way. So yeah, I think it's also true. I think also dahil kontento sila sa buhay nila dito. Napakasimple lang ng mga tao dito. Hindi mo ma-imagine na yung katabi mo pala is milyonaryo or bilyonaryo dito. Dahil yung pananamit nila, simple lang and sobrang down to earth din nila. Napansin ko din guys na napaka-contented nila sa buhay nila. Kumbaga na-appreciate nila yung weather. So, malamig yung winter dito guys, pero gumagawa sila ng paraan para ma-enjoy yung winter. Kahit may marami silang mga outdoor activities dito. So, nag-i-ski sila, nag-i-snowboarding at kung ano pa man guys. So, they find joy in every little things. And kahit mahirap minsan, kinakaya nila. So, ayun. I think that's also one of the main reasons kung bakit happiest country ang Finland. And kami, slowly, natututunan namin yon na maging, alam mo yon, kumbaga sinasabi nila yung siso nga. Ayun, na-realize ko rin dito na napakasimple lang ng buhay. And dapat makontento tayo sa kung anong meron tayo. Alam mo yun, hindi naman natin kailangan maging sobrang yaman. Pero, ako, ang gusto ko is yung komportableng buhay lang para sa pamilya ko. Yung ganun guys. And dito, nafe-feel ko talaga na peaceful yung pamumuhay. Lalo na hindi rin kami sa city. Actually, kahit nasa city guys, hindi siya ganun ka, crowded, super crowded na big city katulad sa mga ibang lugar. Kasi ako nakaranas na akong tumira sa mga cities Nakatira na ako sa Manila, sa Metro Manila, tapos sa Dubai. So alam mo yun, nasanay na ako sa mga fast-paced na pamumuhay ng city and mas gusto namin dito. Ayun, so parang feeling ko fit sa aming pamilya tong Finland. Fit sa personality namin guys and sa goal namin as a family. So ayun, and I think happy kami dito din. Happy rin kami dito sa happiest country guys. So ayun, so kung sa mga nagbabalak lumipat dito or magtrabaho, sa ngayon guys medyo tagilid yung unemployment nila dito. Madami mga walang work dito at inuuna nga nilang solusyonan yon. So I think parang tinigil muna nila yung mga pag-hire sa ibang bansa guys. Pero yun, hopefully next year or at the end of this year is masolusyonan at maging okay na yung yung mga trabaho dito guys and mas marami pang ma-hire na mga Pilipino dito sa Finland kasi everybody deserves to live this kind of life. Alam mo yung balance yung pamumuhay dito para sa akin guys. You just have to see it in a positive way kasi wala namang perfectong buhay guys. Walang perfectong bansa or perfectong workplace. Kumbaga,
Nasa sa inyo na yan guys kung paano nyo i-handle or paano kayo magre-react sa mga bawat sitwasyon. So, ayun. Andito pala kami ngayon guys sa 5:40 ni KB. Pwede ditong pumunta kahit sarado sila, kahit weekend. Sinabihan din kami na kung gusto nyong maglaro dito pag weekend, pwede kayong pumunta dito. So yun, hindi na ito nilalak guys. Pwede kayong access sa mga 5:40 kung gusto nyo paglaruin yung mga bata. Kasi dito maraming yung playground. Ayan o. Marami silang toys. Dito rin yung ice skating ring itong nakaraan. Na hindi rin namin tinry. Maybe next winter, try na namin. So, ayun lang guys. Thank you sa panonood.